Isa po sa mga debate magmula kahapon ay ang tanong, si Kibuloy ba ay inaresto or surrender? Ang git na abogado ni Kibuloy na si Israelito Torreon, kusang sumuko si Kibuloy para hindi na pahirapan pa ang kanyang mga supporter. Pero git naman ng mga otoridad, inaresto si Kibuloy. Napilitan lamang daw siyang sumuko dahil malapit na raw siyang matunto ng mga otoridad sa KOJC compound sa Davao City. Mahaba na po ang diskusyon dyan, pero kung tutusin, wala namang dapat pagtalunan. Ang tao pong wanted kapag siya po'y sumuko, technically po, siya ay aarestuhin pa rin ng mga otoridad at dadalhin sa korte. Kung sakali, magkakatalo lamang sa tanong na kung siya ba ay kusang sumuko o siya ba ay natuntun ng mga otoridad. Ibang usapan na po yun. Gayunpaman, ang mahalagang tanong ay kung ano ang mga kinakaharap na kaso ni Kibuloy, kaya po siya pinapaaresto ng dalawang korte ng Senado at ng US Court. Pebrero 2018, unang sumabit si Kibuloy sa US. Nadiskubre ng US Customs ang higit $350,000 sa kanyang eroplano sa Hawaii, katumbas po ng 20 milyong piso na undeclared cash. Kasama pa riyan ang ilang rifle parts. Matapos noon, sinimulan po ang investigasyon o naimbestiga ng mga aktibidad ng KOJC sa Amerika. November 2021, nagsampa ng reklamo ang US prosecutors laban kay Kibuloy. Ang kaso niya, sex trafficking of children by force, fraud, and coercion. Ine-exploit daw ang ilang KOJC members at dinadala sa US gamit ang mga peking visa para mag-solicit ng pera para sa magarbo raw na lifestyle ng pastor. Dagdag pa riyan ang bulk cash smuggling na resulta ng pagkakahuli niya sa Hawaii noong 2018. Pebrero 2022, sinama na si Pastor Apollo Kibuloy sa most wanted list ng US Federal Bureau of Investigation or FBI. Sa ngayon, meron na pong arrest warrant sa US para kay Kibuloy pero wala pa pong request for extradition. Pero maliban dyan, may kinakarap rin si Kibuloy na mga kaso dito po sa ating mga lokal na korte. December 2019, nagsampang isang nagpakilalang dating miyembro ng KOJC ng kasong rape at child abuse laban kay Kibuloy at 5 iba pa. Ayon sa nagreklamo, siya raw ay napilitang makisiping kay Kibuloy nung siya ay 17 anyos pa lamang. Siya rin daw ay binugbog at pinilit na magbenta ng pagkain at mag-solicit para sa KOJC. Pero Hunyo 2020, dinismiss ang reklamo ng Davao Prosecutor's Office. Ayon kasi sa Davao Prosecutors, hindi raw sapat ang ebidensya laban kay Kibuloy. Ayon nga sa mga prosecutors, meron daw mga inconsistency sa pahayag ng complainant. Hindi rin daw giniit ng complainant na siya ay pinilit o tinakot ni Kibuloy. Sa reklamo naman na pambubugbog, dinipensahan po ito ng mga prosecutors bilang isa lamang daw na disciplinary action para itama ang kanilang mga ugali. Marso taong 2024, binaliktad naman ng DOJ ang desisyon ng Davao Prosecutor's Office sa kaso laban kay Kibuloy. Ayon sa DOJ, may sapat na basihan para magsampa ng kasong sexual abuse of a minor at qualified human trafficking laban kay Kibuloy. At so, Marso 2024, naglabas na ang Davao RTC ng arrest warrant laban kay Kibuloy para sa kasong child sexual abuse, bagay na inapelaan ni Kibuloy sa DOJ. Pero nitong April 2024 naman, tinuloy na ng Davao RTC ang warrant of arrest kay Kibuloy. April 6, naglabas si Kibuloy ng pahayag na hindi siya magpapahuli ng buhay. Ang lahat daw ng kaso niya ay isang grand conspiracy sa pagitan ng Pangulong Bongbong Marcos at ng Estados Unidos para raw siya ay ipaligpit o i-assassinate. Humingi rin si Kibuloy ng isang written guarantee sa pamahalaan na hindi siya ipapakidnap ng Pilipinas sa US. Matapos ng ilang araw, dumagdag pa ang Pasig RTC. Naglabas po ito ng arrest warrant kay Kibuloy para sa kasong qualified human trafficking, isa pong non-bailable offense. At dagdag pa sa lahat ng yan, ang arrest warrant na nilabas naman ng Senado noong March 2024 dahil ayaw silang harapin ni Kibuloy sa kanilang investigasyon sa mga kasong human trafficking, labor at sex-related offenses. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.